mga giliw naming tagapakinig, narito ang isa na namang kwento na pinamagatang Mini Pugo sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga kabarangay. Magandang araw sa inyo mga kapwa kong opisyal na barangay. Ako'y nagpapasalamat dahil sa wakas kumplito tayo ngayon. Di tulad ng nakaraang session natin na tatlo lang kami. Ngayon kumplito. Pati yung mga pasaway nandito pala. Ayan ka na naman, Kapitan. Ha? Wala nang mahaba-habang usapan. Diretsahin mo na kung ano ang tatalakayin natin sa session na ito. Oo nga naman, Kapa. Nag-aaksaya lang tayo ng oras May gagawin pa ako sa bahay. Sige. Bago tayo magsimula, magpasalamat muna tayo sa Panginoon. Veronica, tulad ng dati, ikaw ang sekretary ng barangay, ikaw ang mamuno sa pagdarasal. Sige po, Kap. Sige. Tumayo muna tayong lahat para sa panalangin. Ako na lang ang mamuno para madali. Sige, magdasal na tayo. Panginoon, sana mamatay na ang mga kinaiinisan namin ni Pare Asyong para mapalitan ko na siya dahil wala siyang magandang nagagawa sa barangay namin. Kagawad na tayo nga, pwede ba? Huwag ka nang maingay, Kapitan. Nagdarasal na si Paring Adong. Panginoon, sana ibigay mo na ang aming kahilingan na mamatay na si Karyong. Na sana magkaisa ang aming alayunin. Tama na! Wala nang dasal-dasal. Sige, umpisa na natin ang session. Ngayon. Ano ba yung tatalakayin natin, Kapitan? Ito tungkol sa illegal na sugal. May mini pugo na pala dito. Illegal na nga. May daya pa. Kaya yon ang pag-uusapan natin para hindi tayo madawit sa mga illegal na aktibidad. Kapatid, kaya ba si Philip? Nag-asawa na pala ng katulad niyang balot. Nakakaingit Ay, siyempre. Pining, Anong bibilihin mo? Wala, Melinda. Dumaan lang ako dahil magkikipagkwentuhan lang ako sa iyo. Alam mo, napakabastos talaga nila Kagawad Asyong at Kagawad Adong. Bakit? Ano na naman ang ginawa nila Kagawad Asyong at Kagawad Adong? Sabi ni Kapitan kanina, bago sila mag-umpisa sa session, ay magdasal muna. At si Veronica, ang tinuro ni Kapitan, na manguna sa dasal. Pero sabi ni Kagawad Asyong, si Kagawad Adong Gindaw. Hindi, maganda. Dahil alam na niya ang magdasal. Iba ang dasal niya. Iba ang dasal niya? Bakit? Ano ba siya? Budista? Sabadista? O ano ba? Ay, hindi ko alam. Alam mo ba kung anong dasal niya? Ano, Ate Pining? Sabi niya, mamatayin sana raw ang kinaiinsan nila ni Kagawad Asyong. Alam naman natin na si Kapitan Karyong lang ang kinaiinsan nila. Aba, sinabi niya yan sa dasal niya? Oo, Melinda. Medyo nagalit nga si Kapitan sa kanya Medyo lang. Naku naman, napakahaba talaga ng pasensya ni Kapitan. Hindi ba niya sinapak si Kagawad Adong? Pinagpasensyahan lang niya. Alam mo naman na sobrang mabait kasi si Kapitan. Ay, nako. Ang sabihin mo, sobrang duwag. Nanggigigil nga ako sa kanya Kahit agrabyado na siya, ngingiti-ngiti lang.
Ay, Diyos ko, nainis nga ako sa kanya eh. Hindi marunong gumante. Oo nga eh, sana paminsan-minsan ipilit din niya ang gusto niya. Hindi yung puro na lang ang gusto nila kagawad Asyong at kagawad Adong ang nasusunod. Ay, believe talaga ako sa iyo, pare Asyong. Ha? Hindi na nakaimik si Kapitan Karyong nung tumutol ka sa mga plano niya na pagkakakitaan ng barangay, hindi ba? Subukan nilang ipilit ang gusto niya. Ha, may kalalagyan siya. Oo. May naisip ka na ba nga pagkakakitaan ng barangay para makabawi naman tayo sa mga nagastos noong inayos natin yung kaso natin, pare? Abay, ano bang akala mo sa akin, pare? Utang ipes? Oo. Ang ibig sabihin niya, may naisip ka na? Nako, ang bilis mo na mga makapag-isip, pare. May siyempre, pare. Mabilis talaga akong mag-isip. Maaari ba nga malaman ko kung ano yung naisip mo, pare? Oo, pare. Kailangan magpasabong tayo dahil malaking pagkakapirahan. Sabong? Ganun ba? Kailan natin na uumpisa ng sabong, pare? Kailan? Ay, nako! Kilala niyo ba si Cleopatra? Nako, Nako, pare. kabit pala ni Pagod na ako naghahanap sa'yo. Nandito ka lang pala. Parang member ka na lang, Marites. Uy, pare Bunjing, hindi ako member ng Marites ah. Pinapakinggan ko lang sila. Bakit mo pala ako hinahanap? Kasi pare, may kausap akong tao. Tinanong niya ako kung gusto kong magtrabaho. Wala raw akong gagawin. Pare Bunjing ah, huwag mo nga akong paglulukohin. Anong klaseng trabaho yan? Wala kang gagawin, wala kang trabaho. Tanga. Totoo pare, yung sinabi ko. Sinabi sa akin na kung gusto ko raw maging tauhan niya. Sabi ko, itatanong ko muna sa inyo. Papayagan mo ba ako pare na magtrabaho na wala akong gagawin? Uy, pare Bunjing, tigil-tigilan mo nga ako ha. Tama na yan. Buti pa, umalis ka na dahil makikipagkwentuhan muna ako. Hindi mo na ako papayagan na magtrabaho na wala akong gagawin, ha, pare? Tama na nga, pare Bunjing. Umalis ka na. Sige. Alis na. Alis na ako. Pupunta na ako doon sa opisina ng kausap kong tao. Magtatrabaho na ako na walang gagawin. Walang trabaho. Sige na, umalis ka na. Nakakainis ka. Sige na, layas ka na. Ano ka mo, boy? Magtatrabaho si Bunjing na walang gagawin? Anong klaseng trabaho iyon, ha? Mayroon ka ba sa kanya? Naiinis nga ako eh. Isan ka naman nakakita ng trabaho walang gagawin. Nako, niluloko ka lang ng Bunjing na yon. Huwag mo nang pansinin.
Huwag mo na nga pansinin ang taong yon kasi abno yun eh. Oo, pero nakakainis. Sino kaya yung sinabi niyang nakausap niya? Kailangan na matanong mo kung sino. Baka mamaya may illegal na palang ginagawa si Bonjing eh. Baka tauhan siya ng pugo na hindi natin alam. Oo nga, no. Hindi ko na natanong kung sino ang nakausap niya na nagsabing magtatrabaho raw siya ng walang gagawin. Kailangan na mamanmanan natin siya. Kailangan makilala natin yung sinasabi niyang taong nakausap niya. Kagawa na dong, may humintong sasakyan sa dapat namin. Ha? Ibinukas ang bintanan ng sasakyan niya at parang may hinahanap. Sino kaya yan? Sino? Sir, dito po ang bahay namin, oh. Halika dito. Oh, Si Bonjing palang pakay ng taong yan. Ano kaya ang sadya niya kay Bonjing? Ano? O Bayaw, nandito ka na pala. Oo, Bayaw. Katatapos lang ng session namin. Ay Bayaw, ano bang napag-usapan ninyo sa session? May minungkay sana akong fundraising para sa barangay natin. Dahil ayaw ko munang bawasan ang pundo ng barangay. Kaya lang, tinutulan nila uli Kagawad na Asyong at Kagawad na daw. Paano yan? Saan ka kukuha ng ibang gastusin dito sa barangay? Sabi nila, sila na raw ang bahalang dumiskarte sa fundraising, Bayaw. Anong iniisip nilang fundraising? Sinabi ba sa'yo, Bayaw, kung ano? Hindi ko alam, Bayaw. Basta ipinaubaya ko na lang sa kanila para tumahimik na silang dalawa. Ay, nakaw! Ayan ka na naman, Karong! Diyan ako naiinis sa'yo! Bakit ka naman nainis po niya nga? Bakit? Inaano ba kita? Naiinis ako dahil sa katanahan mo! Hoy, Punyang! Huwag mo ang sabihin kay Bayaw yan. Lalo pat nakaharap ako. Hindi siya tanga. Kung hindi siya tanga, kuya, bakit niya ipinaubaya sa kanila ang fundraising? Bakit? Kwan, tulad na nga ng sinabi ko po niyan. Ayaw ko ng gulo. Ginawa ko yon para tumahimik na sila. Period. Ay, nakaw! Ikaw na nga ang bahala. Baka papalpak na naman yan. Ikaw ang sisisi ng constituent mo. Tandaan mo yan, Karong. Tigilan mo na nga ako po niyan. Alam ko ang ginagawa ko. Kaya huwag mo akong pakialaman. Naintindihan mo, ha? Karong! Sinisigawan mo ako, ha? 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 Aray! Punyang! Friend, alam mo na ba kung ano ang pinaplano nila Kagawad Asyong at Kagawad Atong na fundraising? Wala nga akong alam tungkol dyan, Pining. Hindi naman sinasabi sa akin eh. Hindi pwedeng di ipaalam sa'yo. Ikaw ang sekretarya ng barangay, kaya kailangan alam mo. Nahihiya ko naman silang tanungin, baka magalit. Huwag kang matakot. Di magalit lang silang dalawa. Karapatan mo yun. Huwag kang matakot sa kanila. Alam mo,
Nag-message sa akin kagabi si Kagawad Adong eh. Ha? Anong message niya sa iyo, friend? Tinatanong ako kung gusto ko raw makipag-date sa kanya. Aba! Napakabastos naman. Ang matandang yon. Maghanap siya ng babaeng kasing tanda niya. Si Aling Idyang. Yun sana. Dahil katulad niyang amoy lupa na. Hindi na mahiya sa sarili. Sabi pa niya, ibibigay daw sa akin ang buhay na marangya. Nako, sinong maniniwala sa matandang yun? Kung si Melinda nga, nakipaghiwalay ka agad eh. Pero wala naman daw siyang masamang hangarin sa akin, Pining. Ay, huwag kang magpabola sa kanya, friend. Ganyan ang mga lalaki. Mabait sa una. Pero kapag nakuha na ang gusto sa iyo, sorry ka na lang. Baka may videohan ka pa. Tapos, ipagkakalat pa. Ewan ko, Pining. Naguguluhan ako. Basta ito ang tandaan mo. Bastidin mo na agad bago ka mapahamak. Maria Dong, kumusta? Nakakasana ba ang mga plano natin, ha? Oo naman, ako pa. Mabilis kumilos ito nga pare Adong mo, pare. Ayos, pare. Oo. Talagang magkakasundo tayong dalawa. Ay, siyempre naman, pare. May nag-message uli sa akin. Sandali lang at babasahin ko. Baka binobola mo lang ako, Kagawad. Sana totoo yang sinasabi mo. Teka nga, pare. Sino ba yung kachat mo, ha? Si Veronica, pare. Dinidiskartihan ko. Abay, kumagat, pare. Si Veronica, pare. Oo. Dinidiskartian mo. Oo. Sige, ligawan mo. Oo. Ay, kung mapasagot mo yan, siguradong susunod yun sa lahat. Nang iutos mo, ha! Malas ni Kapitan! Pineng, nasaan si Veronica? Bakit wala siya dito sa barangay hall ngayon? Nandyan kanina, Kap. May kachat. May kachat ka mo. Pero sino ang kachat niya? Si Kagawad Adong yata, Kap. Bakit nakipag-chat doon? Alam ko na. Siguro pinag-usapan nilang tungkol sa fundraising. Kap, hindi po yon ang pinag-uusapan nila. Ha? Hindi ang tungkol sa fundraising ang pinag-usapan? Ano raw? Naku, Kap, nililigawan ni Kagawad Adong si Veronica. Ha? At parang papatulan niya yata yung matanda. Hindi pwede yan. Baka gustong magkamatayan kami ng Adong na yan. Akin lang si Veronica. Akin lang. Wala nang iba pa. Naikwento mo pala kay Kapitan yung sinabi ko sa'yo. Ha? Aling naikwento mo sa akin? Ano ba yun? Yung tungkol sa panliligaw sa akin ni Kagawad Adong. Ha? Oo. Nabanggit ko lang sa kanya eh. Sana, hindi mo na lang sinabi. Ayun, nagtatampo tuloy sa akin. Huwag kang magpapaligaw kay Kagawad Adong. Baka malaman ni Rudolph, mapapatay niya. Bastos eh. Ano ka mo, Pineng? Pakiulit nga. Pakiulit yung sinabi mo. Ang sabi ko, ang bait-bait mo, Kagawad.
Di ba yun ang sinabi ko, Veronica? Hindi Oh. Diba? Kasasabi mo lang na masama ugali ni Kagawad Adong. Kasasabi mo lang na bastos. Ah, Veronica! Pare Bunjing, kumusta na yung kausap mong tao? Sino ba yun? Siya nga yung nagsabi sa akin na magtatrabaho ako na wala akong gagawin. Ha? Itaga saan bang taong yun? Hindi ko alam. Basta ang usapan namin, magtatrabaho daw ako sa kanya na wala akong gagawin. Kilala mo na ba kung sino siya? Anong pangalan niya? Taga saan siya at anong negosyo niya? Naku, may sinabi siya sa akin pero nakalimutan ko. Ano na nga ba yun? Isipin mo kung anong sinabi niya. Baka mamaya ay masamang tao pala yun. Pati kami madadamay. Kilala ko kung sino ang taong yun na nakipag-usap sa'yo, Bunjeng. Lola Insyang, kilala mo kung sino ang taong yon? Sino siya? Isang boss ng mini pugo at mamamatay tao. Ha? Patay! Totoo kayang mamamatay tao ang nakausap ni Bunjing? Mga gilo naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Mini Pugo sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Robert De Guzman, Ami Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines!